Okay, ang title po ng ating pag-aaral ngayon ay The Fellowship of the Holy Spirit be with you all. Yan. Saan ko ba kinuha po yung title na yan? Ito po ay nakasulat sa 2 Corinthians chapter 13 verse 14. Makibasa po kayo sa akin. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and una-una, the grace of the Lord Jesus Christ. Pangalawa, the love of God. At patatlo, the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Ito po ay huling benediction o huling panalangin iniwan ni Pablo para sa mga taga-Korintyo. At ang mga taga-Corinthians po ay karnal. Wala na kayong mababasa sa book, sa Biblia, kundi itong mga taga-Corinthians na ito ay punong-puno ng kakarnalan. Yung mga pagkakasala, naandyan yung mga nangangalunya, naandyan yung mga nagdidimandahan magkakapatid, naandyan yung mga nagko-communion ay parang ginawa ng hapunan yung communion at hindi na tinirhan yung iba. Ay kaya naman itong mga taga-Corinthians na ito ay masasabi natin kumbaga, yung standard ng church nung araw, punong-puno ng mga kabaliwang pinagagagawa. Pero sa halip po, nang iwanan ni Pablo, siya lagot kayo. At pag dumating ang Panginoon, kayo unang-unang pupugutan. Hindi gayon. Hindi pa nanakot ang iniwan ni Pablo. At hindi rin po sabi ni Pablo, ito ang mga training na kailangan nyo gawin para kayo maging malakas. Ito ang mga training na kailangan nyo para kayo maging katuwa-tuwa sa harap ng Diyos. Hindi po yun ang iniwan ni Pablo. Pagkat alam ni Pablo kung ano lamang ang kailangan ng taong nagkakasala. Ano ang kailangan ng taong nagkakasala? Ano ang kailangan ng taong nanghihina? Ang kailangan niya ay unang-una makilala ang biyaya ng Panginoong Hesus. To understand the grace of God. To understand the grace of Jesus. Pangalawa, maintindihan niya kung gaano kalalim, kung gaano kalawak, kung gaano kahaba ang pag-ibig ng Diyos Ama. Amen, mga kapatid. At patatlo, para tayo, mga kapatid, maintindihan natin that we have the Holy Spirit na always available to help us, to guide us, to protect us, to train us. Yun ang iniwan sa kanila ni Pablo. Hindi yung mga training, hindi yung mga ano-ano, hindi mga pananakot, kundi etong na-available na para sa inyo. Available na sa atin, mga kapatid. Ang biyaya ni Kristo Jesus. Ang pag-ibig ng Diyos Ama na hindi nababago, hindi nagmamaliw, unconditional. At ang pagsama ng Holy Spirit sa ating mga buhay para tayo ay magkaroon ng katagumpayan. Amen po, mga kapatid. Kaya po ang ating pag-aaralan ngayon is the fellowship of the Holy Spirit be with us all. Amen? Gusto niyo ba yun? Gusto mo ba samahan kayo ng Holy Spirit? O evil spirit? Oh, of course not. The Holy Spirit. We need the Holy Spirit. Ano ba yung fellowship? It came from the Greek word koinonia. Koinonia. Ibig sabihin ng partnership, contributory help, participation, sharing, communion, mga kapatid. Ang example ng fellowship is between husband and wife. Meron silang fellowship in everything. Sa pagpapalaki ng bata, sa pagluluto, sa anumang gawain sa bahay. They have fellowship. Ano pa example ng fellowship? Yung dalawang partner na nagsasayaw. Fellowship yun. Kasi kung ang paanong isa ay kaliwa, dapat yung paanong isa ay kanan. Kasi kung pareho silang kaliwa, matutumba sila. Kaya may fellowship sila. Kaya yung ano pa example ng fellowship? Nung ako'y nagtuturo ng pagbibisikleta sa aking bunsong anak, tinuro ko ng magbisikleta ang anak ko, maliit pa yun, ng aking panganay, hindi yung bunsong anak, hindi ko tinuro magbisikleta yan. Yung panganay kong anak, ganun talaga nagbabago, di ba? Pag panganay, andun lahat, pero pag bunso, ay hanin. So, nung yung panganay, isa pa, anak ko, tinuro ko siya magbisikleta, binili ko ng dalawang gulong lang. Tapos, sinakay ko siya. Tapos, i-guide ko siya. Akala niya, marunong na siya mag-bike. Akala niya. Kasi hawak-hawak ko manubela. Tapos ako nagtutulak. Akala niya marunong na siya. Sabi niya, alam ko na. Binitawa ko tumba. Hindi niya alam na ako pala ang nag-guide sa kanya at ako pala ang nagtatayo sa kanya at nagpapaandar sa kanya. Akala niya siya. Kaya sabi ko sa kanya, sumunod ka lang anak, sumunod ka lang sa ginagawa kong sa manubela mo. So natuto siya later on magbisikleta. In the same way, that is how the Holy Spirit works. That is the fellowship of the Holy Spirit. Tayo mga kapatid, para maging matagumpay na Kristiyano, kailangan natin ang paggabayan, pag-iya, pagsuporta ng Banal na Espiritu Santo. Hindi natin pwede sabihin, Holy Spirit, hindi kita kailangan, matutumba ka. Malalaglag ka. Ano ibig sabihin ng proud? You are proud. At kung sinong proud, siyang napapababa. Do not be confident of yourself that you will not fall. That's the time
namatay na naman ang microphone. Okay na ulit. So, ganun mga kapatid, that is fellowship. At si Jesus mismo, the Son of God, the only begotten Son of God, nung mababa sa lupa, mga kapatid, hindi siya nagsimula magministeryo, independent of the Holy Spirit. Siya ay nagsimulang lumakad sa kanyang mission sa mundong ito. After nung madescendan, pagkatapos nung siya mabaptize ni John the Baptist at bumaba sa kanyang Espiritu Santo, noon lamang siya nagsimulang magministeryo. Bakit hindi siya nagmisteryo nung wala pang Espiritu Santo? Sapagkat he knows that he is dependent and he need the Holy Spirit in order to fulfill his ministry. Yun mga kapatid. Kaya nga, makikita natin sa mga verses ng Bible that Jesus walked in this earth every minute, every second of his life until his death, dependent and in fellowship with the Holy Spirit. Tayo mga kapatid, minsan tayo, day by day lang ang dependence natin sa Holy Spirit. Meron nga iba, week by week lang. Meron nga iba, once a month lang. Meron nga iba, once a year lang. Meron nga iba, once lang. Yun lang, doon lang sila nag-depend, once sa Holy Spirit. Pero tingnan natin, ilang verse lang, mabilis lang, na mga patunay na si Jesus walked by the power of the Holy Spirit and his fellowship with the Holy Spirit. Luke chapter 4 verse 1, sabi sa NIV, Jesus, full of the Holy Spirit, left the Jordan and was led by the Spirit into the wilderness. Ito po yung napakalinaw na pinapakita dito na ang Holy Spirit ang nag-led kay Jesus. Jesus, hindi sinabing, and Jesus decided on his own, or Jesus decided to guide the Holy Spirit. No, he was led. The Holy Spirit is the leader in his walk doon sa pagpunta sa wilderness. Luke chapter 4 verse 14. Hello? Okay? Luke chapter 4 verse 14, parang nawala yung nabingi lang ba ako? Chapter 4 verse 14, Jesus returned to the Galilee in the power of the Spirit. Paano daw bumalik? Pagkatapos niyang mabaptize, pagkatapos niyang matem in the wilderness, bumalik siya sa Galilee in the power, with power of the Holy Spirit. And the news about him spread. Kaya nag-spread ang news sa kanya because he walked with power. Kasi may mga miracle siyang ginawa, may mga kamangha-manghang bagay. Otherwise, hindi popular ang pangalan ni Jesus during that time without the Holy Spirit. But because of the Holy Spirit, he performed this miraculous thing. Kaya siya ay naging katanyag-tanyag doon sa countryside. Acts chapter 10 verse 38, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, and how he went around doing good and healing. Doing good and healing. Miracles, driving out demons under the power, driving demons and other people under the power of the devil because God was with him. Because God, ano yung bakit gano'n? Okay lang ba? Ako lang pala na-interrupt. Because God, ito kasi, because God was with him. Akala ko, Holy Spirit. Nasaan ako? Yun. Nawala na naman. This verse described that being anointed with the Holy Spirit and power enabling Jesus to do miraculous work. Because he is anointed with the Holy Spirit, kaya siya nakapag-perform ng mga miraculous work. Luke chapter 10 verse 21, at that time Jesus, full of joy, through the Holy Spirit, praise you, Father, Lord of heaven and earth. He is filled with joy through the Holy Spirit. Yung Holy Spirit filled Jesus with joy. Actually, the joy came from the Holy Spirit. Ano ba naman ang ka-joy-joy doon sa buhay ni Jesus? Ikaw ay Diyos, na ikaw ay nasa taas, nasa kalangitan, nasa masarap na kalalagayan, karurukan, bababa ka sa mundo, punong-puno ng kasamaan, punong-puno ng kahirapan, lumakad ka bilang tao, bilang marukhang tao, mamamatay ka sa krus. Ano ang joyful doon? There is nothing joyful with that, mga kapatid. But in spite of that, Jesus was full of supernatural joy because of the Holy Spirit. Kayo minsan nagiging masaya kayo pag tumama kayo sa wedding. Pero si Jesus never na tumaya sa wedding. At ang lahat ng dinanas niya mahirap, but in spite of all those things, Jesus was filled with joy. It is because of the Holy Spirit. Hallelujah. Gusto niya ba mapuspos din ng joy? The Holy Spirit will give us joy. So, this version of Jesus being led, empowered and filled with the Holy Spirit throughout his life in ministry, even Jesus needed and depended on the Holy Spirit to fulfill his calling. In the same way the disciples, Acts chapter 1 verse 8, but you, sa disciple na tayo mga kapatid.
Disciple. But you will receive power. Nandun na sa Acts. Sa Acts na. You will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witness in Jerusalem and all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Sa mga disciple, pinangako ni Jesus. He promised them the Holy Spirit. Pinangako ni Jesus ang Holy Spirit, and Jesus fulfilled. Tinupad ni Jesus ang pangako niya na paggagawad sa kanila ng banal na Espiritu, and they perform all those miraculous things. Ang mga disciple. Acts chapter 2 verse 4, all of them were filled with the Holy Spirit. Sa Acts chapter 2 verse 4, nung sila nagpupuri sa Panginoon, they were filled with the Holy Spirit and began to speak in tongues as the Spirit enabled them. Nagsalita sila ng iba't ibang wika na hindi naman nila kung anong klaseng alam na wika, na hindi naman nila inaral na wika, na hindi naman sila polyglot. Iba't ibang wika na kapag salita sila, sino ang nagbigay sa kanila ng utterance? Sino ang nagbigay sa kanila ng salita? Ang Holy Spirit. At hindi lang mumbling, hindi walang kasaysayang salita. Kapag pwede mo naman sabihin, marunong ako mag-Chinese, pero wala nakakaintindi sapagkat mali naman. Pero ito yung Holy Spirit nung nangusap sa kanila, nakarinig yung mga taong natural at native sa kanila yung language na winika, and they understood, what is that? Why is that man speaking my own language? Hindi naman siya tagaroon sa amin. Bakit sila marunong magbatangas? Hindi naman Batanggenyo yan. Bakit siya nakakapagsalita? And they were amazed. They were filled with amazement. They cannot explain. Hindi nila may paliwanag anong himala ito nangyayari ito. Only proving that the Holy Spirit is what is with the disciple. Proving that God is working among them. And they were amazed. Nagpuri sila. Namangha sila sa himala na nangyari ng mga araw na yun. Acts chapter 4 verse 31. And the place they were meeting was shaken in a lugar, and as they were all filled with the Holy Spirit, and they spoke the word of God boldly. They spoke the word of God boldly. Walang kaduwagang pangangaral ng salita ng Diyos na dati ang mga disciple na ito'y takot na takot man lamang makonect kay Christ. Ang mga disciple na ito'y takot na mabigkas man lamang ang mga bagay na magre-relate sa kanila kay Kristo sapagkat sila tatakot sa kamatayan, tatakot sila maparusahan, natatakot sila may persecute. But when the Holy Spirit came upon them, they were filled with boldness, katapangan, hindi lang katapangan, karunungan, wisdom, hindi lang wisdom, kundi tamang mga salita sapagkat ang Holy Spirit ang nangusap through them. That is by the power of the Holy Spirit. Acts, and the disciples were continually, and Acts chapter 13 verse 52, and the disciples were filled with joy with the Holy Spirit. Again, patunay na ang kagalakan ay nagbubuhat sa banal na Espiritu. Amen. Ang mga disciple na pinapersecute, hinahabol ng kamatayan, they were not afraid. They were filled with joy. Anong klaseng joy? Bakit? Because their heart was filled with the joy from the Holy Spirit. Amen, mga kapatid. Gusto ba natin yun, mga kapatid? Gusto natin yun, may joy. Sapagkat kung may problema ka at wala din naman solusyon, wala ka ng choice, kundi maging joyful. Kung ikaw'y malulungkot, doble problema mo. Doble ang sakit na idudulot sa'yo. Malungkot ka na, may problema ka pa. Pero kapag ikaw'y masaya, masaya. The reality is in you. Amen, mga kapatid. At maintindihan natin mamaya kung bakit paano, pag-aaral pa tayo, mga kapatid. Hindi pa ako nagsisimula mag-preach, mga kapatid. Amen. Tunay yan, di pa ako wala pa yung yung fellowship with the Holy Spirit, di ko pa nababangkit sa 1 Corinthians chapter 2 verse 4, my message and my preaching were not with wise and persuasive words, but with the demonstration of the power of the Holy Spirit. Noong sila'y lumakad sa mundong ito, mga kapatid, they cannot accomplish anything. But because of the power of the Holy Spirit, they fulfill their ministry. Hanggang ngayon, mga kapatid, hindi namatay ang Kristyanismo, hindi nasalansa ang language because of the work of the Holy Spirit. Akala ba nyo, tatagal hanggang ngayon niya kung walang Holy Spirit na kumilos? Sa mga tao noon, sa lahat ngayon, pati ngayon, kung walang Holy Spirit, matagal nang wala. Matagal nang wala ang mensaheng yan. Matagal nang napipi, natapakan, nabura sa mundong ito ang alaala ni Kristo.
Pero dahil because of the Holy Spirit, mga kapatid, it can never be burned out, hindi makayang salansain, sapagkat ang kung gumikilos, gumagawa at may kapangyarihan ay ang banal na Espiritu. Do you want the Holy Spirit, mga kapatid? We want the Holy Spirit. We need the Holy Spirit. Kaya in-emphasize dito ni Pablo that his preaching was empowered by the Holy Spirit, not by human wisdom. Hindi sa karunungan natin, even not by human strength, not by power, not by might, but by the power of the Holy Spirit. Not by power, not by might, but by the Holy Spirit. Amen, mga kapatid. Kaya po, mga kapatid, yung verse po ito pinakikilala sa mga early disciple at tayo din, mga kapatid, na believers, that we are empowered, we are guided, we are filled with the Holy Spirit, enabling us to carry out our ministry with our joyful, holy lives. Ang hirap kaya kayo mag-minister pero kayo lungkot na lungkot. Sabi mo ko yung worship team, hindi kakata pero lungkot na lungkot. Pero ikaw, maglilit ka ng sili, kayo lungkot na pupunta kami sa kapatid namin, dadalahin namin na matay. Kayo lungkot na lungkot. Anong daladala mo kagalakan? Wala, kapatid. Napakabigat ng trabaho, mabihirap na nga, malungkot ka pa. Kaya ang nag-i-enable sa atin, kaya tayo masaya. Masaya ba kayo? Amen. Ako masaya ako. Because of the Holy Spirit. Amen, mga kapatid. Amen. Hindi natin, pagpalakpakan natin ang Holy Spirit. Hindi natin ito pinag-aralan na maging masaya. Naging masaya tayo. Amen, mga kapatid. Ano pa? And because of the Holy Spirit, at dahil nga sa Holy Spirit na kasama na, hindi lang kagalakan, unang-una, they know what God's will is. Alam nila kung anong gusto ni Lord. Alam nila kung anong puso ni Lord. Alam nila kung anong pag-iisip ng Diyos. They know what God minds is. Alam nila kung ano nasa isip ng Diyos. They know what God's heart is. Alam nila kung ano nasa puso ng Diyos. Dahil alam nila yung mga bagay na yon, kaya sila ay nakawalk, nakalakad, na para bang extension, na para bang sila yung mga kamay, na para bang sila yung mga paa, na para bang sila yung mga bibig ng Diyos. At dahil sila yung mga kamay, bibig, paa ng Diyos, they also work miracles sapagkat God is with them. Kaya sila nakakapag-perform ng mga miracle nito because they are only an extension of God here on earth. Amen, mga kapatid. Gusto nyo ba yun maging extension? O gusto nyo yung mga eyelashes nyo, extension lang? Gusto ko maging extension ng kamay, ng paa, ng bibig ng Panginoon. Sapagkat ikaw kung extension ng Panginoon, ikaw ay parang Diyos din. The same power that raised Christ from the dead, you will also do. Amen, mga kapatid. So, if Jesus walked and ministered under the power of the Holy Spirit, and the disciples was dependent on the Holy Spirit to live and fulfill their calling, mga kapatid. What makes us so different na tayo ay ignorant, na tayo ay dismissive pagdating sa Holy Spirit? So, ang tanong, kailangan ba natin ng Holy Spirit? Yes! Kailangan sa buhay natin yon. At alam din ng Diyos na kailangan natin ng Holy Spirit. Kung alam nyo na kailangan natin yun, alam din ng Diyos na kailangan natin ng Holy Spirit. Kaya nga, ipinagkaloob niya sa atin ito, ang Holy Spirit, nung tayo ay, kailan? Na-born again. Hindi natin to hinihingi. Hindi natin to pinagmamakawa, O Diyos, panalangin ko, ibigay mo ang iyong Holy Spirit. At ako po'y mag-aayuno upang tanggapin ang iyong Holy Spirit. At ako'y hindi manunood ng TV sa linggo para ako'y makatanggap ng Holy Spirit. At ako'y hindi kakain ng karne upang ako'y makatanggap ng Holy Spirit. At ako'y magbabasa ng 10 chapter ng Bible para ako'y pagkaluban mo ng Holy Spirit. No! Nung tinanggap mo si Jesus, ibinigay niya sa iyo ang banal na Espiritu. Amen! Ang sabi ng Ephesians chapter 1 verse 13, you were sealed. You were gifted, you were sealed and marked as a deposit of salvation. You were sealed by the Holy Spirit when you believe. Nung ikaw ay nanampalataya. When you believe, you were marked with Him with a seal. Amen, mga kapatid. Kung ikaw ay sumampalataya sa Panginoon, bakit? Ano bang ibig sabihin ng sumampalataya? Kapatid, kung ikaw ay nakikinig ngayon, kung nanonood ngayon, kapatid, hindi ka pa mananampalataya. Walang kaligtasang manggagaling sa gawa. Ano mang mabubuting gawa mo'y tapos. Hindi ka tanggap-tanggap sa Diyos. Ano mang pagbabayad na gawin mo, hindi makababayad.
Anumang mabuti mong gawa ay marumi pa rin sapagkat ikaw ay pinanganak na marumi. Ang tangi mong kailangan ay mamatay ka, magbayad ka. Pero si Kristo ay namatay na para sa iyo at siya nagbayad para sa iyo. Kaya kailangan mo ng sampalatayanan yun. At nung tinanggap mo si Kristo bilang kabayaran sa iyong kasalanan, namatay ka rin kasama niya, lumang pagkatao. At nung nabuhay siya mula sa pagkakalibing, na 3 days after na siya mamatay, nabuhay siya, kasama din nabuhay ang bago nila lang. Katulad mo ngayon, na bagong ligtas, nilikhang kahawig ng Diyos sa tunay na kabanalan at katuwiran. Ikaw ngayon na isa na ligtas. If you believe that, you are now saved. And the Holy Spirit is upon you. Amen mga kapatid. So, tandaan mga kapatid, ang Holy Spirit ay hindi reward. Ang Holy Spirit ay hindi reward sa atin dahil mabait tayo o nakasunod tayo sa Diyos o nag-ayuno tayo o nagdasal tayo ng matagal o nagbasa tayo ng Biblia. Siya ay gift. Ang Holy Spirit ay gift o kaloob sa atin ng Diyos dahil alam niya na kailangan natin siya upang makasunod tayo sa Kanya. Hindi siya reward dahil nakasunod ka sa Diyos. Siya ay gift dahil alam niya na kailangan mo ito upang makasunod sa Kanya. Amen mga kapatid. Kaya po mga kapatid, hindi siya reward o premyo dahil tayo nakasunod, kundi siya ang dahilan kaya tayo ay nakapamumuhay ng may kabanalan. Sabihin nga natin, ang Holy Spirit ang dahilan kaya ako nakapamumuhay ng may kabanalan. Pwede pong makahingi ng tubig. Salamat. Yan ka naman kuya ay ininuman mo na. Kung nainuman mo na, itatanggapin ko pa rin sapagkat para tayo nag-lips to lips. Okay? Salamat kuya Resty. Anong ibig sabihin nito kung hindi siya reward at siya ay gift? Ay hindi tayo iiwan ng Holy Spirit pag nagkasala tayo. Kasi hindi naman siya reward siya gift. Hindi tayo iiwan. Pagkat nung binigay nga sa atin, sadya naman tayo makasalanan At nung binigay sa atin, kaya nga tayo nagbago dahil sa Kanya Paano niya tayo iiwan pag tayo nagkakasala? Kung siya ang pag-asa mo para makabumuhay na may kabanalan, kukunin ba siya ng Diyos? Babawiin ba niya ang biyayang binigay sa iyo nung hindi ka karapat-dapat? Hindi. Hindi niya babawiin yun. Bagkus nga, sasabihin niya, ito nga sa'yo. Kung pwede nga yung dagdagan, dadagdagan pa Because the more we need Him, the more He will give. The more He give, because the more we need Him. Tama mga kapatid? Kaya nga po, yung basahin natin ulit, kailan sinabi ito ni Pablo sa mga taga-Korinto, the most problematic carnal church is the Corinthians, and yet sa kanila winika ni Pablo ang the fellowship of the Holy Spirit be with you all. With you all. Hindi negative condemnation. Kaya nga, all. Hindi sinabi, the fellowship of the Holy Spirit be with your leader. Hindi. Be with your good boys and girls. No. Be with you all. Kasi kailangan nyo lahat ito. Kasi kayong lahat ay mahina. Lahat kayo nagkakamali. Unang-una, sino ba ang Holy Spirit? Alam natin ang Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. He is a person. Hindi lang siya power. Pag sinabi mo person, He is. May gender siya. Siya ay omniscient. Siya ay omnipotent. Alam niya lahat ang nangyayari. He speaks. Nangungusap siya. He has a feeling. Yun, may feeling. May feeling ang Holy Spirit. He can be grieved. Nasasaktan ng Holy Spirit. Of course, kaya nasasaktan. Nagagalak din ang Holy Spirit. At He has a character. May character ang Holy Spirit. Ano ba yung mga character na yun? Makikita natin mamaya doon sa fruit of the Spirit. Okay. When did we receive Him? We receive Him during salvation. During salvation, we were sealed by the Holy Spirit. Alam niyo mga kapatid, nung tinanggap niyo yung Holy Spirit nung kayo naligtas, taas nga dito ang kamay nung naligtas. Yan, amen. Naligtas tayo pala lahat. Salamat sa Panginoon. Nung tayo ay naligtas mga kapatid, tinanggap natin ang Holy Spirit. At yung Holy Spirit na tinanggap natin ay hindi mini-spirit. Hindi rin siya trainee spirit. Hindi rin siya probationary spirit. Hindi rin siya partial spirit. Hindi rin siya junior spirit. Hindi rin siya newbie spirit. But the same full
power, Holy Spirit, that raised Christ from the dead. The same Spirit that raised Christ from the dead, the same Spirit that walked with the disciples, the same Spirit is now with us. Amen, mga kapatid. Hindi 90%, 100% the same Spirit. Kaya nga sabi ng Romans chapter 8, verse 11, and if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead is living in you, mga kapatid, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies because of the Spirit who lives in us. Sipin niyo, mga kapatid, the same Spirit na bumuhay kay Kristo mula sa mga patay, nasa sa atin, nasa sa inyo. Upang kayo, pagdating ng araw, ganoon din ang gagawin ng Holy Spirit sa inyo, bubuhayin kayo mula sa mga patay. Kung hindi pa kayo namatay, edi tataas kayo sa langit pagdating ng ating Panginoon. The last trumpet sound, sasalubog sa kanya. The same Spirit that enabled the disciple to perform all those miraculous things is the same Spirit that now resides in all of us. Tingnan nyo mga kapatid, tingnan nyo kung merong ano yan. Merong Holy Spirit. Meron niya kung ligtas yan, mga kapatid. Sabi din ng Ephesians chapter 1 verse 19, and His incomparably great power for us who believe. The power is the same. Ano daw ang power? 50%? No! It's the same power as the mighty strength He exerted when He raised Christ from the dead. Kaya yung passage na ito ay ini-emphasize na yung power available sa ating ngayong mga believer is the same power that raised Christ from the dead. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. The same power. Hindi diminished power, hindi weak power, but the same power. Hallelujah. Kaya nga sabi ni Jesus, yung miracle na ginawa ko, you will do more. You will do more. Yung miracle na ginawa ni Jesus, 3 years na kasi siya nag-minister. Pero kayo, mabubuhay kayong 30, 300 years. You can do more. Di ba, mga kapatid? Kaya po, so why? Ang tanong ngayon natin, why? Kasi nga, totoo naman, madaming na nakikita. At minsan na, example din ng mga sarili natin. Why? Many believers are visibly not walking in the same power of Jesus and the disciples. Why? Unang-una, ito sagot, they don't know. They don't know. Paano ka naman nila malalaman? Hindi naman nila napapakinggan. So, ano solusyon pag hindi mo alam? I get to know. Receive the teaching. Receive the teaching. Believe. At itong mga kapatid, ito ngayon ko lang napansin, mga kapatid. Dalawa pa lang verse, isang laman. Matthew chapter 13, madali sabihin, 2 verse, isang laman. Pero kung yung isa ay nasa Matthew, isa ay nasa Mark, isa ay nasa Luke, isa ay nasa John, madali. Pero ito nasa same. Nasa same, same book of Matthew 13:12 and Matthew 12:25 to 29. Ang sabi dito, whoever has will be given more, and they will have an abundance. Whoever does not have, even what they have will be taken from them. Ito ginamit niya doon sa parable of the steward. Parable of the wise stewardship. 2 beses niya sinabi, yung daw wala, yung daw meron, magkakaroon pa at aawas pa. Pero yung wala, yung natitira sa kanya, kukunin pa. Ano bang ibig sabihin dito? Ito ba'y tungkol sa pera? Ito ba'y tungkol sa bahay? Hindi po, mga kapatid. Ito'y tungkol sa binigay ng Panginoon. Ano yung binibigay sa atin? Kaalaman, karunungan, pananampalataya. If you believe in His teaching, you will receive more of His teaching. If you do not believe in His teaching, the small that you have will be taken away from you. Kaya kay nananampalataya, naniniwala sa mga turo. Alam niyo mga kapatid, nung nagsimulang magturo sa atin ng biyaya ng Diyos, dati kasi alam natin na kailangan mo pagtrabahuhan para maging katanggap-tanggap sa Diyos, kailangan mo maging banal, kailangan mo maging mabait para pagpalain ka ng Diyos. Pero nung nakita natin na si Jesus ang nasumpa upang tayo mapagpapala, tinanggap natin yun, nabuksan sa atin lalo ang napakaraming kaalaman tungkol sa biyaya ng Diyos. The more we now understand the full grace of Jesus. Diba? At pero kung takip ang isip mo, ay, hindi naman pwede na ikaw ipagpapalain ng Panginoon, wala ka naman nagagawa, tatanggapin mo lang si Jesus. Aba, mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, mga kapatid, even the small thing na pwede mag-benefit sa'yo will still be taken away from you because you are deceived. But because you believe, now we believe, now we know, now we receive the Holy Spirit, we believe. We believe, therefore, more will be given. More will be revealed. Mas maraming kaalaman, karunong na galing sa Diyos ang ipapaunawa sa atin at bibigay sa atin ng Panginoon. Amen? The more we will be blessed because of this message. Kaya nga, dalawang verse pinagsama. Ano ba ibig sabihin pag 2 verse na inulit ng Panginoon ang salita? Very, very, very important. Do not forget ang ibig sabihin nun.
Yung pagkadalawang beses. So, una, hindi nila alam. Pangalawa, alam naman natin, di ba? So, hindi tayo yun. Pangalawa, they don't want. Ayaw niya. Kasi, bakit ba natin kailangan ng Holy Spirit? We need this. Kita na natin yung example eh. We need this. Because we are a spiritual being. The enemy is in spirit. Our battle is spiritual. We need the Holy Spirit. Mga kapatid, to guide us in this spiritual battle and struggle. We don't want the Spirit, mga kapatid. Kung ayaw mo, the Spirit will not force you. Kasi nga, the Spirit is gentle. He will not force you to do anything that you don't want. Kung ayaw mo, hindi ka pipilitin ng Holy Spirit. Kasi isa yun sa karakter ng Holy Spirit, He is gentle. Hindi ka niya pipilitin. Pero hindi mo rin naman siya mapipilit kung ayaw niya. Holy Spirit, kumilos ka ngayon. Kailangan kita para pakita sa mga kaibigan ko na ako makapangyarihan. Kikilos ba ang Holy Spirit? Hindi, because Holy Spirit is not for you. Hindi mo mapipilit ang Holy Spirit kung ayaw niya. Kahit gibain mo ang pinto ng kalangitan. Pag-pray tayo, gibain natin ang pinto ng kalangitan. Kung ayaw talaga ng Holy Spirit, hindi. Kung sala doon sa purpose ng Holy Spirit, sala doon sa will of God yung gusto mo mangyari, the Holy Spirit will not work in the same way. The Holy Spirit will not intervene in your life if you do not want the Holy Spirit to control your life. Tama mga kapatid? Pangatlo, they don't care. Una, they don't know. Pangalawa, they don't want. Patatlo, they don't care. Mga kapatid, we care. Ano ibig sabihin ng we care? Kailangan natin ng Holy Spirit because we are being used by God to minister to others. Kung yung iba, wala kang pakialam sa kanila, mahulog na sila sa impyerno. Oh, masunog na sila. Wala kang pakialam sa mga naghihirap kaya na Kristiyano nga eh. Ba't kaya nag-aalisan? Wala akong pakialam sa mga Kristiyano kahit sila maghirap. Wala akong pakialam. Dapat may pakialam ka. Because you love them. At upang mamahalin mo sila, upang ibigin mo sila, kailangan mo ng Holy Spirit. At upang matulungan mo sila magtagumpay sa buhay, kailangan mo ng Holy Spirit. Yun na lamang magpautang, kailangan mo ng Holy Spirit. Tama? Yes. Yun na lang umiti ka doon sa taong nakasakit sa'yo, kailangan mo ng Holy Spirit. Tama? Yes. You need the Holy Spirit. That's why, if you care, kung may mahal ka, you need the Holy Spirit. At pangapat, they don't. Ayaw lang. Ayaw lang. Ayaw sumurrender, natatakot. Baka pag sumurrender ako sa Holy Spirit, baka dalhin ako ng Holy Spirit sa bangin, ihulog ako. Ano ka? Yung pinalayas na demonyo? Pumasok sa baboy, ikaw ba yun? Hindi. Huwag ka matatakot. Sapagkat ang Holy Spirit, He love you. Hindi ka dadalhin sa kapahamakan. You might not know kung paano kanya ililid. Pag sinurrender ko ang buhay ko sa Holy Spirit, kung saan niya ako ituro, so dapat ako sumunod. Pero paano ngayon kung ang tinuturo niya sa akin mapalayo ako sa BF ko? Paano ngayon yan? Hindi natatakot ka. Pero if you trust the Holy Spirit, if you know the Holy Spirit, and the will of the Holy Spirit is good for you, saan ka man niya dalhin, masaya ka, magagala ka, sapagkat alam mo nang dadalhin sa iyo, ay sa iyong ikabubuti. Amen. Kaya hindi ka matatakot. Kaya tayo natatakot mag-surrender. Natatakot tayo i-surrender yung akala nating mawawala sa atin. Kung mahalaga sa atin ang isang bagay na ito, i-surrender mo. Diba? Kung mahalaga sa iyo ang isang bagay, itatago mo doon sa hindi mananakaw. Ibigay mo sa kilod, sapagkat yan ay hindi mananakaw. Siya mag-iingat. At kung pangay, sasabihin, Lord, paltang ko nga na maganda ari. Amen. I-surrender mo boyfriend mo kung pangit. Para paltan ni Lord ng maganda. Yun lang naman eh. Bakit ba pinangahawakan mo boyfriend mo? Pangit na pangit naman. Oh? Hindi, ibig kong yun po yung point ko kasi basis, ay isurrender mo kay Lord. Kasi mas, nasaktan kasi siya dahil pakakala. Kasi isurrender mo kay Lord kasi mas alam niya kung anong makabubuti sa'yo. If you trust Him, you will surrender everything to Him. At mamaya, yung wino-worry mo nung na-surrender mo kay Lord, hindi na dumadating sa isip mo. Hindi mo na iniisip. Ba't ko pa iisipin na kay Lord na? Wala na akong problema. I am at peace. Peace be with you. Peace be with you all. Rest in peace. So, nasaan na tayo mga kapatid? They don't know, they don't want, they don't care, they don't. So, unang-una, we must understand the ministry of the Holy Spirit. Ano ba ang ministry of the Holy Spirit? Ito yung nadaanan natin. We'll just go through this quickly. The ministry of the Holy Spirit includes indwelling, guiding, teaching, sanctifying, empowering,
assuring, interceding, and producing spiritual fruit. True Spirit believers are empowered to live victorious, godly lives, serves in Christ's body, and bear witness to the world. Ayan lang naman namin ng Holy Spirit. Isa-isahin natin ngayon. Diyan tayo. Hindi, mabilis lang, Pastor. Kagayahin kita. Unang-una, indwelling of the Holy Spirit. Sabi kasi sa 1 Corinthians chapter 3, verse 16, don't you know that yourselves are God's temple and God's Spirit dwells in your mind? Lagi natin naririnig to, you are a temple of the Holy Spirit. Pero sagot natin, ano ngayon? Ay, hindi natin nakikita importance mga, you are a temple of the Holy Spirit. Ano ngayon? Mga kapatid, sipin nyo yun, ginawa ng Diyos na templo ka ng Holy Spirit. Ibig sabihin nun, ito ay marka ng God's eternal ownership, God's eternal commitment sa iyo, mga kapatid. Hindi siya tumira sa iyo ngayon upang bukas, iabando ka at ipatira sa iba. Kung siya na nakatira sa iyo ngayon, hindi siya papayag na iiwan yung tirahan niya para may ibang patirahin. Hindi! Hindi ka ginawang tirahan ng Diyos ngayon at ipapatira sa iba bukas. Hindi ka ginawang templo ng Espiritu ngayon para bukas templo ka ng demonyo. Hindi pwede kasi unang-una, walang kapangyarihan ang mas makapangyarihan pa kaysa sa Holy Spirit. The Holy Spirit is the most powerful, kaya wala makaka-drive out sa Holy Spirit. In fact, ang nagda-drive out is yung most powerful, yung more powerful, which is the Holy Spirit, mga kapatid. So, hindi ka pwedeng temple ng Holy Spirit ngayon, bukas templo ka ng demonyo. Pangalawa, ano ang nangyayari, mga kapatid pala, kapag ka ang bahay ay wala nakatira? Tinitira na squatter. Nasisira, inaanay. Ano ang sabi ng aklat ng Lucas chapter 11 verse 24? Yung unclean spirit, yung masasamang espiritu, they roam the earth looking for an empty, vacant place to stay. Kasama pa yung 7 nilang mas mawalang yang, mas masamang espiritu, maninirahan doon sa walang nakatira. Doon sila titira. Mabuti na lang, kapatid, may nakatira sa atin. At nakatira sa atin na Holy Spirit. Amen. Tinitiran tayo ng Holy Spirit. Kaya nga, na-appreciate natin ngayon na that we are a temple of the Holy Spirit. Sapagkat nakatira sa atin ang Holy Spirit, mga kapatid. Naalala ko yung isang deliverance session. Sabi nung mga kapatiran, nung pastor, dalhin nyo dito yung inaalihan ng demonyo. Sabi nung pastor, paano ba daw nagkaroon ng masamang espiritu? Ayan po kasi po ay kumapit daw doon sa dinideliverance. Nakakapit daw siya po, ay baka po lumipat sa kanya yung masamang espiritu. Ay sabi nga, sige, dalan nyo dito. Hawakan nyo mga kapatiran. Ay walang humawak ngayon. Bakit ayaw nyo hawakan? Baka po sa amin lumipat. Kagalit ng pastor, hindi lilipat sa niyan because who is in us is greater than what is in the world. Kung nasan yung Holy Spirit, hindi kayo malilipatan yan. Ay siya, hawaki ngayon. At ako'y magpe-pray. Sabi ng mga kapatiran, bakit po pwede namang hindi hawakan? Sabi ng pastor, ako'y masampal at masuntok. Ako'y magpe-pray, ako'y nakapikit. Baka ako'y suntukin. Ang point doon, gayon nga. Totoo yun, mga kapatid. Totoo yun, example ko. Sa mga kapatid, hindi maaari kayo lipatan ng masamang espiritu pag may nagdi-deliverance kasi nasa inyo ang Holy Spirit nakatira. Mas makapangyarihan. Hindi niya papayagang maago. Hindi nga siya mag-share. Yung pang-share ma-drive out. Yung share nga, yung magpatira ng isang room. Ayaw niya paggamit sa iba. He will not share. Yung pang ikaw ay aalis at iiwanan ka, mga kapatid. Hindi. Mga kapatid. Kaya alam niyo pa, mga kapatid, yan po yung grace Yan ay biyaya ng Diyos Tanyo mga kapatid, nung si Kristo ay nagpalayas ng demonyo doon sa inaalihan, hindi naman niya, tumanggap ka muna. Bakit tayo pag-pray? Ba't ako palayasin ng demonyo? Paano ito makakatanggap? Ay bihag nga. May nananahan niyang masama doon. Paano ito makatatanggap? Ay bulag nga. Anong ginawa sa pag-ibig, sa biyaya ng Diyos? Pinalayas mo na. Yan ang pag-ibig, yan ang biyaya. Wala ka pa nagagawa.
Hindi ka pa karapat dapat, and yet pinalayas ang masamang espiritu sa iyo. Pagkatapos nung napalayas ang espiritu, nagkaroon ngayon ng kaliwanagan. Yung tao inaalihan ng demonyo, nagkaroon ngayon ng tamang pag-iisip. Tumanggap ngayon sa Panginoon. In the same way, ganito tayo mga kapatid. Kami nilalapit sa ating inaalihan ng demonyo. Huwag kayong sasabihin, patanggap muna natin yan. Palayasin nyo muna. Hindi makatatanggap yan, ibihag nga. Ngayon, pag napalayas nyo na ang masamang espiritu, huwag nyo titigilan hanggang hindi tumatanggap. Bakit? Kasi babalik yun. Pagbalik nyo, mas masahol sa dati. Kaya nga mga kapatid, yun po ang biyaya ng Panginoon. At ay sasabihin naman ng iba Pastor James, hindi mo lang kasi kabisado ang doctrine of deliverance. Hindi mo kabisado, trained kami dyan. Maybe, but I know the doctrine of Jesus, whom the Son sets free is free indeed. And I know where the Spirit is, there is liberty. There is freedom. That is the doctrine that I know. Amen. At kaya ngayon kung hindi naman inaalihan ng demonyo, huwag kayong palayas ng palayas. At baka mamaya ibang lumayas. Yung member ang lalayas. Wala namang masamang espiritu. Pinalayas na ng pinalayas Akala tuloy ng member siya pinalalayas. Di lumayas. Amen mga kapatid. Kaya balikan natin yung ministry of the Holy Spirit. Which is indwelling. Napakaganda. Dito pa lamang is a picture of grace. Makapagpapasalamat ka na kay Lord. Salamat, Lord, dahil ikaw nananahan sa akin. And because you are here, I am free. I am free. I am free from the spirit of addiction. I am free from the spirit of pornography. I am free from alcohol. I am free from everything that enslaves us. We are free. Tingnan nyo nga, malaya nyo mga kapatid. You are free. Mga kapatid, malaya ka na. Amen. Thank you, Lord. Because being a temple of the Holy Spirit only shows a picture of commitment, of love, of ownership, and freedom. Amen. Number 2, sealing and guarantee of salvation. Number 2, ministry of the Holy Spirit. So, sabi ng Ephesians 1:13-14, and you also were included in Christ. Alam na natin ito When you heard the message of truth, the gospel of your salvation, when you believe, you were marked with Him, with a seal, a promise, Holy Spirit, who is a deposit, a guarantee, kasiguraduhan ng iyong kaligtasan. Amen. Alam na natin ito mga kapatid. So what is the truth about seal? Ang katotohanan sa mark at sa seal, it will never be torn off, it will never be taken away until it complete its purpose. Hanggang ikaw ay doon na, sa kalangitan. Number 3, regeneration and new birth. Sabi ng Titus 3:5, He saved us through the washing of the rebirth and renewal of the Holy Spirit. Kailan daw tayo binago? Tayo ni-renew ng Holy Spirit. Ibig sabihin mga kapatid, nabago ang Espiritu mo. Ipinanganak ka mula sa Espiritu. Siya, ang katotohanan, siya ang bumago sa atin, hindi resulta ng pagbabago natin. Amen mga kapatid, hindi sa resulta ng pagbabago natin, kundi siya ang bumago sa atin. Ipinanganak tayong mali. Ipinanganak tayong muli sa Espiritu. We are born again spirit. The same spirit that raised Christ from the dead. Yun ang nag-anak sa atin. The true picture of holiness and righteousness. The same that of Christ. Number 4, sanctification. Ano ba ang meaning ng sanctification? Pagpapabanal. Basahin natin ang Biblia. But we ought always to thank God for you, brothers and sisters, loved by the Lord, because of God chose you as the first fruit to be saved through the sanctifying work of the Spirit. Tama niyo ang biyaya ng Panginoon. Pinili ka, tapos ngayon, binigyan ka ng Holy Spirit upang ikaw ay makapamuhay ng may kabanalan. Yun ang ministry of Holy Spirit. Siya ang nagpapabanal. Hindi premyo dahil mabait ka. Di ba grace yan, mga kapatid? Sino nagpapabanal sa'yo? Hindi yung practice mo. Hindi yung training mo. Hindi yung kabaitan mo. Ang Holy Spirit ang nagpapabanal sa ating lahat. Banal na tayo, pero yung ibig sabihin yung pagpapabanal na gagawin sa atin, sa mga aksyon natin, sa mga kilos natin. Unang-una, banal na tayo kasi pinanganak na tayo. Born again Spirit. The same Spirit na katulad ng kay Kristo. Holy and righteous. Banal na. Wala ka pa nagagawa. Banal ka na. Kasi nabuhay ka mula sa Spirit. Pero yung kilos mo ngayon, sino nagpapabanal ng mga kilos mo? The same Spirit pa rin. Salamat, Holy Spirit. Ikaw na lang ng ikaw. Salamat, Holy Spirit.
wala akong contribution. Salamat, Holy Spirit. Kaya hindi maging, sabi nila, mahirap ang maging Kristiyano. Anong mahirap? Imposible. Kaya kailangan natin ng Holy Spirit. At dahil Holy Spirit ang kumikilos sa atin, hindi na mahirap. Kasi hindi naman tayo kumikilos. Ang Holy Spirit naman. Amen, mga kapatid. Salamat po, Lord. Amen, mga kapatid. Ano pa? Number 5, guidance and leading. Babalikan natin ito mamaya-maya. Guidance and leading. Babasahin lang natin mabilis. For those who are led by the Spirit of God are God's children. Kaya nga, gustong-gusto ng mga Kristiyano to kasi ito yung nagsasabi sa kanila, araw-araw desisyon. Ano ang gagawin? Anong karir ko? Saan ko mapapasukin ng anak ko? Sino mapapangasawa ko? Saan ako magninegosyo? Saan ako pupunta? Ano kaya ako mag-abroad? Magpipilipinas? Kaya ako, ito yung mag-guide sa atin. Guidance and leading. Lalakdangan muna natin. Babalik tayo mamaya. Punta muna tayo sa teaching and reminding. Tinuturuan tayo. But the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things. Teach you all things. And will remind you of everything I have done to you. Teach you all things. Maging spiritual, maging makamundo. Lahat ng bagay tuturo sa atin ng Holy Spirit. Siya magpapaliwanag sa atin. Kaya tayo nakakaunawa, mga kapatid. Kaya naintindihan natin ang salita ng Diyos. Why are those people who are hearing the same preaching, hearing the same message, reading the same Bible, does not understand the will of God? Because they don't have Spirit in their lives. They have not accepted Christ first. Pero dahil tinanggap mo ang Panginoong Jesus, ikaw ay nakaunawa, nakakaintindi sa kanyang mga salita. At pinaunawa ng Panginoon ang mga salita niya sa iyo. Personal mong naintindihan ang mga salita ng Panginoon sa iyo. Number 8, conviction of sin and righteousness. Alam natin mga kapatid ito, John 16 verse 8, when He comes, He will prove the world to be in wrong about sin and righteousness and judgment. Ibig sabihin mga kapatid, kung sila hindi mananampalataya, ang Holy Spirit ang nagko-convict sa kanila ng kasalanan, upang maunawaan nila na kailangan nila ng kaligtasan at sila ay tumanggap ng kaligtasan. Kailangan nila maintindihan na kanila, sila ay mapapahamak. Holy Spirit nag-remind sa kanila nun, nagpapaunawa. Pero tayo mga ligtas, ano sinasabi ng Holy Spirit? Ikaw ay banal na, ikaw ay niligtas na, ikaw ay matuwid na, so lumakad ka sa may kabanalan. Kaya nagtuturo sa atin, reminding us, convicting us of our righteousness and giving us wise judgment. Amen, mga kapatid. Naintindihan mga kapatid? Mabilis ako. Okay lang. Kasi kung ito mabibilisan, 2 oras tayo. Assurance of salvation and adoption. Yun. Siya ang Holy Spirit na nagte-testify sa Spirit mo, nagkawiligtas eh. Wala ka namang ibang wala akong ebidensya dito na ako yung ligtas. Wala eh. Pero alam mo, naligtas ka. Kasi may Holy Spirit na nagte-testify sa Spirit mo na ikaw naman ay anak ng Diyos. Ikaw naman ay ligtas. Amen. Number 10. 13 kasi ito eh. Number 10 na tayo. Amen. Praise God. Pero babalikan natin yung number 6 mamaya. Intercession in prayer. Ito, in the same way, the Spirit help us in our weakness. We do not know what we ought to pray, but the Spirit Himself intercedes for us through the wordless groans. Sabi ng Romans 8:25. Mga kapatid, ang Espiritu ng Panginoon ay nag-i-intercede. Hindi ka na kailangan kumuha ng intercessor na magpe-pray para sa iyo, kapatid. Yung Spirit mismo ng Diyos, yun yung nagmananalangin para sa iyo kasi hindi mo alam kung ano ipapanalangin mo. Meron ako minsan dumating sa puntos na talaga, hindi ko alam ang papanalangin ko eh. Suggestion mga kapatid, kapag dumating sa point na hindi ko naman alam ang papanalangin ko, pero time of my prayer, ay di ganito mga kapatid, ikaw eh, magham na lang. Magbasa ka muna ng Bible, tapos magham ka. O kaya, magbukas ka ng worship song, sabayan mo worship song. O kaya, use your language. Magsalita ka. O ano lang, kahit mumbling language, kahit wala, tawag doon, praying in tongues. Manalangin ka, let your tongue be used by the Spirit. Kaya pag minsan maririnig kayo, nakakanta tayo, meron, iba yata ang sinasabi ng katabi ko. Nagtatangsyon. He is being led by the Holy Spirit to pray in such a manner. Alam niyo mga kapatid, ganito ka nag-intercede ng Holy Spirit. Isang araw, naghatid ako sa anak ko sa school. Ewan ko ba itong anak ko, hinahatid ko pa. Nakalaki ng katawan. Kasi natatakot ako baka makarasa ng marami sa karsada, hindi makati sa school. So, hinatid ko. Nung araw na yun, dami kong iniisip. Dami kong may bayarin ako. Tapos, mga panahong araw, dumating din yung mga panahon na tuwing ako may gagawin sa bahay. Sabi ko, nung ako yung nag-opisina pa, may taga-timpla ako ng kape. Pero ngayon, nandito, ako ang nagliligpit, ako ang naglalaba, ako ang naglilinis ng bahay, ako ang nakasaya. Lahat. Tapos,
Nung ako'y nag-opisina, meron ako sariling bank account, meron ako may mga bonus, may ako. Dito, misis, pwede mo makahin ng account. Tapos nung ako'y nag-opisina pa, sabi ko, meron naman akong retirement. Siguro pagka nag-retire ako, may makukuha kami. Dito wala, paano na kaya pag tumigil si misis pagkiklinik? Sana kaya? Alam niyo, dumating yung panahon na talagang you are so down that even everything is so dark. Tapos ako nagating nga sa anak ko, tapos nagkasagutan pa kami ng anak ko nung umaga. Kasi yung tanghaling bumangon mamadali tuloy ako. Pagkatid. Pabalik na ngayon ako. Yun na nasa isip ko. Napadaan ako dyan sa eternal. Nakita ko yung mga pangalan ng patay. Alam niyo ba, umawit ako without knowing. Alam niyo kung anong inawit ko? Ito, nire-recall ko. Hindi ito, wala akong alaala ng awitin ko, basta inawit ko. Oh Lord, thank you for a good life because you love me so much. Out of the blue, sa halip na sabihin ko, oh, shucks. Oh man, ano. Ang lumabas sa akin without knowing, yung word na yun, tapos na-realize ko na lang, sinabi ko yun. Oh Lord, thank you. I have a good life because you love me so much. Pagbalik ko sa bahay, masaya ako. It was the Spirit that intercedes for me. Holy Spirit yung nag-pray na yun. Sapagkat sa normal na tao, under that condition, ano lang labas sa bibig niya? Complain, mura. Pero yung lumabas sa akin, hindi ko inisip, hindi ko pinlano. Nalaman ko na lang na kumanta ako. Ito mga kapatid, dito it's sads. Nalaman ko na lamang na umawit ako at kumanta ako. Nung narinig ko yun, nung natapos na, inawit yung may tono. Hindi ako nakakaawit ng basta-basta mga kapatid. Kailangan ko ng karaoke, yung video okay muna. Pero hindi umawit ako. Hindi ko na alam kung paano yung tono pero inawit ko. I know that's the Holy Spirit who pray for me. Pinaalala sa akin ng Holy Spirit kung gaano ako ka-bless. At kung gaano kaganda ang buhay ko dahil mahal ako ng Diyos. Amen. Pag-pray natin sa mga. At ang pagmamahal niya hindi nakadepende kung ikaw ang nagliligpit, kung ikaw ang naglalaba, hindi. Ang pagmamahal niya nakadepende sa kanya sa pagmamahal na sinabi niya, unconditional love. Pag-ibig na hindi masukat. Pag-ibig na hindi mo pa nakikita. At ito'y magugulat pa sa hinanda ko sa iyo. That is how God loves me. The Holy Spirit reminded me. He prayed for me. Amen. Thank you, Holy Spirit. So, number 11. Producing the fruits of Spirit. Ano ba yung mga fruit of Spirit? Sa Galatians chapter 5, verse 22 to 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, ibig sabihin nun, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Alam niyo ba mga kapatid, dati nung binabasa ko to, self-control. Pilit ako na control ko sarili ko, wala nga akong self-control. Alam niyo mga kapatid, ang self-control ay hindi nanggagaling sa training. Hindi nanggagaling sa training natin. Tayo ay may self-control. Dahil pinalaya tayo ngayon ng Holy Spirit sa mga bagay na nagko-control sa atin. Kaya ngayon tayo may self-control at ibinigay sa atin ang control ng ating sarili. Kaya ngayon tayo ay may self-control. Kaya pwede kang humindi ngayon sa mga bagay na dati ikaw ay inaakit. Because you have been given self-control. Alam niyo ba mga kapatid, yung fruit of the, isang tanong lang, kailangan nyo intelligent mind dito ha. Kailangan nyo malalim-lalim na pag-iisip. Tanong ko kayo ha mga kapatid ha. Anong puno ang nagbunga ng mangga? Mangga? Alam nyo naman pala eh. Galing nyo. Mahirap na tanong, anong puno nagbunga ng mangga? Mangga. Ay, tingnan natin to. Fruit of the Holy Spirit. Prutas ito ng Holy Spirit. At pag binasa natin, ano ba yung fruit of the Holy Spirit? Number 1 is love. So, ibig sabihin, kung ang love ay galing sa Holy Spirit at ang love ay kung anong bunga ay siyang puno, love, therefore the Holy Spirit is love. Nakuha niyo mga kapatid, kung Holy Spirit is gentle, napupunga ng gentleness, therefore the Holy Spirit is gentle. Gentle sa atin. Gentle sa atin ang Holy Spirit because the Holy Spirit is gentle, gentleness. The Holy Spirit is patient. Therefore, the Holy Spirit is patient sa atin. Kaya patient sa atin ang Holy Spirit. Hindi naiinis sa iyo, Holy Spirit. Patient sa iyo.
He is kind, mabait sa atin ng Holy Spirit. He is faithful sa atin ng Holy Spirit because that is His fruit. That is the character of the Holy Spirit. At kung ano yung character, siyang puno, siyang bunga, yun ang puno. The same way the fruit represents His character. The Holy Spirit has character. He is gentle to us, patient with us, and kind to us. Remember mga kapatid, kung ano ang puno, siya ang bunga. Kung ang namumunga sa iyo ay... Alam niyo mga kapatid, nung ako'y bagong Kristiyano, ano namunga agad sa akin? First, ako ay nasa 5th year sa Mapua noon. Panahon noon ng paggagawa namin ng mga plates, thesis, tinatapos namin, nagre-review kami. Ang dami ko iniisip, punong-puno ang isip ko. Kung ang tulog namin 2 oras, swerte na. Hindi kami nakakatulog ng mahaba-haba sa daming ginagawa noon. Nung panahon na ang Mapua ay number 1 pa sa engineering, ngayon din BSU na Ano, Pastor? Ayun! Kasi yung mga gumraduate nagtuturo na dito sa BSU. Yun pala naman. Umalis na Kasi may mga provincial na kaya. Yung magagaling sa Mapua, taga Batangas din yun lumipat na ng Batangas. So, ba't na napunta? At hindi ako yung daming alalahanin, ang daming isipin. Ako yung naka-attend ng Bible study. Ito, ako yung napatanggap kay Kristo. Nakilala ko agad siya ng oras din. Isipin mo kapatid, yung alalahanin ko, yung worry ko, napalitan ng joy. Napalitan, immediately, I feel joyful. Gusto ko tumalon. Sa bakit? Gusto ko tumalon sa saya. Yung aking alalahanin, napalitan ng peace. Kapanatagan, ang dami kong iisipin, dami kong gagawin, pero ako'y peaceful. I know now that God is with me. Kasama ko ang Panginoon. Then who can be against me? Kaya pagtatagumpay ako, makakagraduate ako, ayos lang, makakabukuha ako ng board, makaka-exam ako, papasa ako, hindi. Sa biyaya ng Panginoon, hindi lang pumasa, naging top-notcher pa. Hindi ako nagsasabi yan to elevate myself. Bagamat may 10% doon yung siguro, na. Kunti lang. Sinasabi ko, ito mga kapatid, we are so worried about so many things. But the most important thing is already with us. Ano ba yung worry mo? You can now rest in peace. You can be at peace. You can be at peace. Okay din naman. You can also rest in peace. Wala na rin naman problema. Amen. Anytime nakuhanin ka naman. Anyway, it's the Holy Spirit that bear fruit do sa oras na yun. Not from my kung ano man, it is the Holy Spirit. And, thank you, Lord. Ano pa? Giving spiritual gifts. Ito, giving spiritual gifts. There are different types of gifts, but the same Spirit distribute them all. So, ang nagbibigay sa atin ng gifts ay Holy Spirit. At ang purpose ng mga gifts na yan ay para palakasin ng church. Kaya huwag kayong maniniwala kapag mayroong self-proclaimed propeta na, lakad ng lakad sa bawat church, hulaan ito, ikaw makakapag-asawa ka ng mahabang buhok. Ikaw, magtatayo ka ng business sa may kantuhan ng PC Trona at saka ng Evangelista. Ikaw ay, 10 taon na lang. Mga ganun. 10 taon na lang at magkakaapo na, yun ibig sabihin. Yung mga ganun, yung mga self-proclaimed prophets, na wala namang, ang gift, mga kapatid, is for one purpose, to strengthen the church. Kung kailangan ng simbahan, kung kailangan ng iglesia, bibigyan tayo. Kaya huwag tayo maiingit doon sa mga church na nagdi-deliverance. Ay, bakit naman yung church na yun? Deliverance. Sa amin naman, walang deliverance. Kakaingit naman. Huwag kang maingit. Kaya sila nagdi-deliverance dahil may demonyo doon. Ay, dito wala. Kaya kayo nagdi-deliverance. Sapagkat kung kailangan mo yung deliverance, magkakaroon sa iyo ng Panginoon ang gifts na yan. Tama mga kapatid, kasi kita mo, it is the same Spirit who distribute the gifts according to the need of the church. Okay, maingit mga kapatid, ha? Walang inggitan sa mga ibang church. May calling sila doon. Maraming dinidemonyo doon, bahala sila. Holy Spirit ang bahala doon. Pero magkala kayo wala sa atin kasi pag may nagpapagapang-gapang na dyan, ibibigyan tayo ng deliverance session. Di ba? Baka meron sa inyong raamul-ul dyan. Yun lang po mga kapatid. And last is empowerment by spiritual warfare, mga kapatid. Empowerment, kailangan natin ng kalakasan para mapaglabanan natin ng digmaan.
Ang digmaan natin is not between Russia and Ukraine. Ang digmaan natin is not between China and the Philippines. It's spiritual. So kung nakikita nyo, sinasakop na tayo ng China, mag-pray na lang kayo, Lord, I rebuke. Spiritual din yan eh. You will not let our country be terrorized. Spiritual yan eh. Maraming masasalanta sa atin. You can pray. Kaya nga lang ibig sabihin, ang ating weapon is spiritual din. Weapon of the Spirit. Helmet of salvation, breastplate of righteousness, belt of truth, gospel of peace, shoes of gospel of peace, and the word of God, which is the sword of the Spirit. Amen, mga kapatid. So, mga kapatid, ang Holy Spirit ay ito ang kanyang gawain. At gustong-gusto niya gawin ito, mga kapatid, to do these things. Walang exception sa lahat yan. Sabihin niya, walang exception. Sa lahat yan. Kasama ako. Yes. And basically, it is just received by faith. So it is grace. Para babawiin ang biyaya. Kaya ito yung grace. Kaya all that you need to walk in the power like Christ, ano pa? Wala na. Andito na. Pinagkaloob na sa atin ang kailangan natin para tayo makalakad na tulad ni Kristo, tulad ng mga disciple. Nasa atin ang lahat. Sabi nga ng 2 Peter chapter 1, verse 3 to 4, we have received everything we need for life and godliness. Nasa atin ang lahat. Wala ka nang hihingin pa. We're equipped to live out our new identity in Christ. Di ba, mga kapatid? Pero with all of those, so how come marami pa rin defeated? Marami pa rin Kristiyano. Ako, depressed na depressed. Pag nagbasa ka ng FB, post yan, nakaka-depress. Para bagang siya ay timba ng kamalasan. Lahat na ng kamalasan nasa timba niya. Ito na lahat. Para bang siya ay bola ng volleyball. Nilalaro ng demonyo at saka ng masamang espiritu, palit-palitan lang sila. Parang ganun eh. Pero hindi, mga kapatid. Bakit nga? Naintindihan na, nakita na natin kanina. They don't know. So, they don't understand. Kaya nga, ulitin ko, hindi ko na ulitin. They don't know, they don't want, ano pa? They don't care, and simply, they don't. So, ngayon, ito lang pwede ko masabi sa inyo, mga kapatid. Ngayon, mga kapatid, sabihin nyo to. 3 bagay lang. Every morning, sabihin nyo to. I welcome you, Holy Spirit. Bakit yun? Hindi nyo sinasabi, come, Holy Spirit. I welcome you, Holy Spirit. Dito na kasi siya eh. Binabati mo lang. Di ba pagka meron ka naman bisita sa bahay, meron bang nakalagay na welcome, delegates? Yung ba yung welcome pag wala pa? Di ba pag nasa loob na? Ina-acknowledge mo na, dito ka. Welcome, Holy Spirit. Pangalawa, I surrender, Holy Spirit. Ibig sabihin ng I surrender, Holy Spirit, ikaw ang take charge. Hindi ka lang nandito para border. Hindi ka lang nandito para tumayo dyan. Ikaw ang mag-take charge. Ikaw mamuno sa buhay ko. Ikaw mag-lead sa buhay ko. I surrender, Holy Spirit. Sabihin nyo nga, I surrender, Holy Spirit. Patatlo, I thank you, Holy Spirit. Ibig sabihin ng I thank you, Holy Spirit, I trust you eh. Ikaw naman ang gumagawa, kaya ano mong gagawin mo, pinagpapasalamat ko na, kaya may kalayakan ko meron sa buhay ko, and I know, na lahat na gagawin mo yung makabubuti, makagagaling sa akin. Kaya I thank you, Holy Spirit. So, every morning, I welcome you, Holy Spirit. I surrender, Holy Spirit. I thank you, Holy Spirit. So, yun ay ano lang. Balikan natin yung guiding and leading. Ito na. This is our preaching for today. Guiding and leading. Ito ang isang ministry ng Holy Spirit. Oh. Wala problema. Led by the Holy Sunday naman eh. Wala problema. We are being guided and led by the Holy Spirit. So, if you are guided and led by the Holy Spirit, ano dapat yung gawin? Follow Him. Paano ka nagpa-follow? Know His voice. Pakinggan mo sinasabi niya. Kaya nga, we must learn to recognize His voice. Alam niyo mga kapatid, the Holy Spirit is always speaking. Lagi siya nangungusap sa believer. Hindi nga lang natin makilala. Para si Samuel, nangungusap yung Panginoon eh. Ilang beses sila, Samuel. Butas sa kay Eli. Bakit po? Tulog ka na, sabi ni Eli. Hindi kita tinatawag. 3 beses pa. Sabi ni Eli, baka naman yung Diyos na nangungusap sa'yo. Doon lang niya nakilala. Ibig sabihin, nangungusap ang Holy Spirit, hindi lang niya kilala Moses. Sa atin mga kapatid, kinakausap tayo ng Holy Spirit, hindi lang tayo makarecognize ng boses. Alam niyo mga kapatid, hindi ko pwedeng ituro sa inyo ang technique kung paano ma-recognize ang boses. Pero mga kapatid, when you hear it, you know it. Parang ganito yan mga kapatid. Ang misis ko, kahit sa gulo ng tao, sa dami nagsasalita, pag ako'y nakatalikod, alam ko kung nasaan siya. Kilala ko kasi ang boses niya eh.
Aware ako sa boses niya, tanyon, may natawag sa cellphone. Lazada yan, pamihado. Shopee at Lazada, yun lang naman talaga. Yun lang ang tumatawag sa akin. Holy Spirit yung patay. Kabalik tayo doon. Kaya nga, pag tumawa yan, alam ko ang tawa niya. Pwede kong i-describe sa inyo ang tawa niya, ganito. At matinis, mataas ang boses, nasa chord of C, ano. Pero hindi nyo maintindihan yun unless kayo mismo makarinig. Because you know it. Hindi ko matuturo sa inyo. I can tell you the details, pero you must understand it yourself. You must hear Him yourself. At kapag ka narinig mo na, kilala mo na siya. Alam mo na siya kung paano. Para yung listening to the Holy Spirit is not a practice that can be taught, but is a sense na nasa-sharpen. Tayo lahat ay pinanganak na may sense sa Holy Spirit. Tayo lahat ay pinanganak na nasenses natin ng Holy Spirit. May kakayanan tayo pakinggan ng Holy Spirit. Hindi lang sharp yung ating sense. Kung paano ikaw pinanganak na may sense of smell, hindi mo kailangan pag-aralan paano ba umamoy. Hindi mo pinag-aaralan kung paano umamoy. Pero alam mo kung ano ang inaamoy yung ano ko. Tanungin mo kung anong klaseng pabango. Ang naamoy niya, ano masasabi sa inyo ang pangalan? Alam niya kung ito ay anong note pa ang term eh. Anong note ito, kung cardamom, kung vanilla, kung mas, alam niya yun. Alam niya ito kung anong klase, kung ito'y eau de parfum, eau de toilette, alam niya yun. At alam niya kung anong brand pala ng pabango. Sa kwarto niya, pagpasok mo, ganyan kahaba tsaka ganyan kataas, lahat yung pabango. Yun ang kanyang investment. Pagtanda niya ng kanyang investment. Pabango. Yun ang pamana ko sa kanya, pabango. So pag kumuha ako ng pabango doon, nispray ko. Sasabihin niya, Daddy, ang kinuha mo ay Club de Nuit. Alam niya. Bakit? Kasi sharpen yung nose niya. Sharpen yung sense niya doon sa pabango niya. Pero ako hindi ko alam. Basta alam ko pabango yan. Mabango eh. Basta alam ko pabango. Pang matanda, pang bata, yun lang alam ko. Pang babae, yun lang. Kasi hindi ako sharp doon. Yung nose ko, hindi nakakasense yung distinct. Ganun sa atin ng Holy Spirit. Sinasharpen niya tayo para pag narinig mo ang boses ng Holy Spirit, alam mo Holy Spirit yan. Naku, alam mo yung demonic voice yan. Naku, alam mo self yan. Alam mo mundo yan. Pero alam mo kung ano ang boses ng Holy Spirit. Because sabi ni Kristo, my sheep listen and knows my voice and they follow me. Kaya, paano ngayon natin? Ito ngayon ang pag-aaral natin. Paano natin malalaman, madi-distinguish ang voice ng Holy Spirit? Pag marami nagsasalita, mahirap pa distinguish eh. Sabay-sabay. Pero kailangan mo nang gawin mo para makilala mo, i-silent mo yung maling salita. Kasi tatlo ang nagsasalita. The voice of the demonic, satanic voice. Pangalawa, secular. O yung self, kasama din self, o yung mundo, secular voice. At patatlo, siyempre of course, kung wala na yung self, wala na secular, wala na demonic, ano natitira? Holy Spirit. Paano natin sa-silence yun? Unang-una yung satanic voice. It opposes the word of God. Sometimes, half-truth. Kasinungalingan na sinasabi. Alam mo, agad na hindi itong boses ng Holy Spirit. Kasinungalingan eh. Laban-laban sa salita ng Diyos eh. Pangalawa, hindi ko na kailangan detail yun. Pangalawa, yung kaya nga dapat magbasa kayo ng Bible kasi nandun nakasulat ang voice of God, ang word of God. Kapag kataliwa sa sinasabi, hindi ka naman mahal ng Diyos. Susumpa ka ng Diyos. Hindi yung salita ng Panginoon. Against yan doon sa salita ni Lord na ako'y namatay para sa iyo, unconditional. Pangalawa, yung secular voice o yung popular voice o yung friends, media, opinion lamang ng FB o sarili mo lamang tulad halimbawa ng karapat-dapat kang tumanggap ng biyaya, karapat-dapat ka bago tumanggap ng biyaya, kaya magsumikap ka. It is against the nature of God naman. Kailangan magsumikap ka, kailangan maglingkod ka hanggang maawa sa iyo Diyos. Kailangan lumakad kang palhod hanggang maawa sa iyo Diyos. It's not against the word of God kasi pwede mong gamitin yung mga commandments doon sa law para i-justify. Pero that is not against the nature of God, which is grace. Mga kapatid, that's against the nature of God. Secular opinion. Susumpahin ka ni Lord pag di ka ikapo. Pag hindi ka nagbigay ng 10%, susumpahin ka ni Lord. Ano pa? Ninanakawan mo si Lord. Ay, nasa Bible naman eh. Nasa Malakay 3:16 nga yun eh. 3 ano? Tama, 3:10 eh. Kaya, yun eh, against the nature of God. Against the nature of God, which is grace. Ano pa? Hindi, at ang salita ni Lord, hindi pa bago-bago.
Hindi, sumali ka ngayon, ikaw ay tinatawag ko bilang self-servant. Next week, hindi na pala self-servant. Ikaw ay tatawagin ko bilang aso. Ay sa susunod na linggo, hindi na pala, mali pala. Ikaw ay tatawagin ko pianista. Hindi ganun ang Holy Spirit. Hindi pa bago-bago ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit magsasalita sa yung mahinahon yan. Pero it will remain the same. Kasi nga ang Holy Spirit, hindi magkakamali yan. It will not revoke its calling. It is consistent. It's not by the whim of the situation. Kaya hindi pa bago-bago. Kasi nga, the will of God is already written in heaven. His plan is already established in heaven. Ano pa? Hindi rin ito yung, kasama naman, ugali. Kaya nung lumapit kay Pastor, anong gagawin ko dito sa, natin ito, church natin ito, sama-sama, ugali. Ako inaapi ako ako yung minamaliti. Ay, sampalin mo na! Sabi ng Pastor, ako yung Pastor na yun. Sabi ko, sampalin mo na! Buti nilang din nakinig sa akin. Kasi, it's not in the nature of, pwede ko sabihin, it's tooth for tooth. Kasi hindi matututi kung hindi mo aanuhin. Pero, mali yan, hindi ng voice of the Holy Spirit. It's against the nature of the Holy Spirit. Malalaman natin mamaya. Buti na lang di sumunod sa akin. So, admittedly, hindi lagi kami tama. Hindi mo lagi naririnig. Kaya we must also be humble. Kaya nga kailangan natin ng grace of God. Kasi pagka nagkamali tayo, kamali ka. Sabi ng Holy Spirit, turn right, turn right, turn right. Ay, diretso pa rin ako. Kapag nagkamali tayo, the Holy Spirit will not leave us. Magre-reroute yun. Gagawa ng rerouting. Okay. Sa next right, turn right. Parang ways. He will always lead you to the same. Because that is the grace of God. Ang problema nga lang, dahil hindi ka nakinig, humaba, ruta mo. Hindi ka nakinig, na-applat ka, nahirapan ka, pero kung una pa lang, nakinig ka na agad. Huwag yan ang boyfriend mo. Kung nakinig ka na agad, hindi ka na ngayon na bostes. Yun lang ang point na sinasabi. The Holy Spirit, alam ng Holy Spirit, magkakamali tayo. Alam ng Holy Spirit, minsan natigas ang ulo natin. Alam ng Holy Spirit, minsan hindi tayo nasunod. But because of the love of God, the grace of God, He will always still guide us, will not leave us, and guide us to the right path na gusto niya pagdala sa atin. Oh, glory to God. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. So, what remains? Kapag naalis mo na yung voice of the demonic, satanic voice, naalis mo na yung secular, o opinion ng mga tao, opinion ng makamundo, o opinion ng sarili mo, anong natitira? Holy Spirit na. At ngayon, kapag narinig mo na ang Holy Spirit, yun na, you will understand Him. Gawin niyo mga kapatid. Pag may narinig kayo na nabasa sa Bible o may narinig kayo whisper in your heart na talagang you are assured of it as the Holy Spirit, intindihin niyo maigi. Kilalanin niyo because that will be your foundation. I-verbalize niyo. Subukin niyo pakinggan yung sinasabi. Subukin niyo pakinggan. Tulad halimbawa ng pagsasalita ng mahal na mahal ka ng Diyos. Tingin ka sa salamin, mahal na mahal ka ng Diyos. O ka nag-iisa ka, mahal na mahal. Ito kunyari ikaw, sinabi sa'yo ng Holy Spirit na mahal ka ng Diyos. Subukan niyong pakinggan yung sinasabi ng Holy Spirit. Umalis ka sa pwesto mo. Mahal na mahal ka ng Diyos. Mahal na mahal ka ng Diyos. Tingnan niyo kung in accordance with God's word, in accordance with God's nature. And that is the voice of the Holy Spirit. From now on, you will now recognize His voice. And, ito pa, foolproof talaga ang Panginoon, Pastor. Grabe. Foolproof. Ayaw niya magkakamali ka. Ito, number 4, if unsure, follow the way of love. Yan ay nakasurat sa 1 Corinthians 14, chapter 1. Follow the way of love. 1 Corinthians 14, way of love. Follow the way of love. Pastor James, lalo naman gumulaw. Follow the way of love. Ibig sabihin, lahat na makikita ko, halikan ko. Lahat na makakasalubong ko, ihahag ko. Hindi yun mga kapatid. What is love, by the way? Love is, sabi ng 1 Corinthians 13, 4 to 10. Basahin natin mga kapatid. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It's not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoice in the truth. It always protects. It always trusts. It always hopes. It always perseveres. Mga kapatid, the Holy Spirit will never contradict His voice. If the voice you are hearing lacks patience, sinasabi ng voice, ay, gawin lang ngayon, kailangan gawin lang ngayon. Kung it lacks patience, that's not the voice of the Holy Spirit because the Holy Spirit is patient.
kung yung voice na narinig because of envy, ikaw na lang ba? Ikaw na lang dapat ikaw na andun eh, dapat ikaw nakaupo dun eh, dapat ikaw nag-i-enjoy eh, dapat ikaw. Envious. Mga kapatid, if that is the voice, that is not the Holy Spirit because that is not love. Hindi dapat self-seeking. Para sa'yo naman. Pag ganun ang boss na narinig mo, that's not the voice of the Holy Spirit because love is not self-seeking. Ano pa mga kapatid? If this distrust, lagi ka na lang may suspetsa. Wala kang katiwa-tiwala. That is not the Holy Spirit because the Holy Spirit is love. And love is always trusting. Always trusting. Sabi nga ng anak ko, Daddy, labis na tayo nais ka ma. Anak, pati yung mga nangihingi sa atin eh. Sinasabi na gano'n, pati yung mga katulong, sinasabi na gano'n, naniniwala ka agad. Anak, kaya muna tayo ma-scam. Kasi that is the love eh. Love is always trusting. Trust, paano kung kailangan talaga niya? Paano kung talaga kailangan niya? And you refuse. Paano ngayon? Alam niyo isang araw, ako yung binabalot. Bago ko binabalot, naglilinis ako. Ako naglilinis ng bahay. Nag-aayos ako ng mga cabinet. Nililinis ko. May nagbulong sa akin. Balutin mo yan. Ay, hindi ko natin. Balutin. Binalot. Ibigay mo yan. Ibigay. Kanino? Ibigay mo yan. Okay. Tatayo pa lang ako. Dala-dala ko yung binalot ko. May doorbell. Pag doorbell, sabi, tulong po. Abay, nagulat yung yung nangingin tulong. Ay, pagbukas ko ng gate, inabot ko eh. Nagulat yun. Nakatalong mga bibigay. Ang galing ng Holy Spirit. Hindi ko na tinanong. Hindi ko na alam. Basta inabot ko. I know that's the Holy Spirit because that is, masama ba yun? It's love. Kaya nga mga kapatid, kung makikita natin to, if you are not trusting, that is not the voice of the Holy Spirit. Because the Holy Spirit always trusts. If you are without hope, ay ilang beses ko na pinagbigyan yung tao na yan. Sawa na. Pundin na ako. Ako'y give up na. Bahala ka na sa buhay mo. Disconnect na tayo. Putol ka na sa akin. Hindi na kita love. No, that is not the Holy Spirit because the Holy Spirit always hope. May pag-asa pa. Hanggang may buhay, aasa siya. Because nothing is impossible with God. Amen mga kapatid. Maaring imposible sa tao. May pag-asa pa ba yan? Yan mukhang yan. Ilang beses ko nang pinatawad, may pag-asa pa ba yan? Nothing is impossible with God. Tingnan mo sarili mo. Nagkaroon ka ng hope. Dati, sino mag-aakala? Kung kilala niyo ako dati, sino mag-aakala ko pastor ngayon? Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Ano pa? Ngayon, paano kung walang resulta, mga kapatid? Ginawa mo na ng pag-ibig, binigay mo na lahat. Wala pa rin resulta. Ang verse 8 naman, ang tingnan nyo, ang ganda. Love never fails. Sabihin nyo nga, love never fails. Sa tingin nyo, maaaring ngayon it fails. Wala namang resulta. Wala namang nangyayari. Wala namang pakinabang. Pero mga kapatid, if you follow the ways of love, si Lord nagsabi, love never fails. It will always have an effect to the giver of love. And it always have a positive effect to the recipient of love. Amen mga kapatid. Alam nyo yung gagawin mga kapatid? Follow the ways of love. Tingnan nyo yung description ng love. At kung yun ay against doon, do not follow that because that is not the way of the Holy Spirit. At kung kayo nalilito, look at that. Follow the ways of love. So, when you are so attuned, yun naman nagiging sensitive ka eh. Kapag ka-attune ka na, sanay ka na doon sa voice ng Holy Spirit, alam mo na ang voice of the Holy Spirit. Alam mo na kung paano siya mangusap. Alam mo na, sensitive ka na sa leading niya. Kaya you can always follow Him. And you can follow Him wherever He wants you to go. Whatever He wants you to say, kung ano man sabihin niya. Even spiritual discernment, alam mo kung taong to nanloloko, magkakaroon kayo ng kaalaman, alam mo kung tao to inaalihan ng demonyo. Alam mo ngayon kung alam kung pinag-uusapan nyo kahit wala ako. Because the Holy Spirit knows and He's telling you. Pero hindi ka manghuhula. If the Holy Spirit, if you need it, the Holy Spirit will tell it to you. To protect you naman para ikaw ay maging biktima ng kaaway. So, alam natin yon. And we can perform miracle as the Holy Spirit sees fit. Again, performing miracle, again, is according to the Holy Spirit. Kung kailangan sa tingin niya, kailangan natin i-perform ang miracle na ito, we can perform miracle. So, hindi to fino-force. It is according to the Holy Spirit. Amen, mga kapatid. And last, mga kapatid, may 4 modes. Kala tapos na, no? May 4 modes kung paano nangungusap ang Holy Spirit.
Mga kapatid, gusto niyo pa ba? Pwede ako tumigil. Pero sayang sayang yung 4 modes. 4 modes. So, paano yun? Nandiyan ang, para tatay pa nagsesell, meron tayong 4W. Ano yun? Welcome, worship, word, and works. Pero dito din, merong 4 na paraan ng ungusap ang Holy Spirit. Una, word. Pangalawa, wisdom. Patatlo, whisper. Paapat, wonders. It will never be reverse. Yan lagi ang order of importance. Dapat una munang word. Pangalawang wisdom. Kapatatlo, whisper. Apat ang wonders. Ano ba yung word? Edi yung salita ni Lord na napakalinaw, na nakasulat sa Biblia, yan yung ating pinaka-guide. Mga kapatid, kapag kayo nagbabasa ng Biblia, you are not just reading the Bible. You are fellowshipping with the Holy Spirit. Tandaan nyo, kapag nagbabasa kayo ng Biblia, hindi ka lang nagbabasa. Kung nakikipag-fellowship with the Holy Spirit, wala naman nangyari. Pagkatapos ko na magbasa, wala naman nangyari. Hindi kapatid, may nangyayari, may nababago sa'yo, may natatanim sa'yo, may papalala sa'yo, may foundation na bago na ibibigay sa'yo, may pagpapalakas sa'yo, may pagbabagong ginagawa sa'yo as you read the Word of God. Amen? So when you read the Word, it's not just reading the Word, you are fellowshipping with the Holy Spirit. Padalawa, wisdom. Kaya kailangan natin ng wisdom sapagkat yan ang application ng Word na binasa natin. Bakit ba? Kailangan mo pa ba naman magbasa ng Biblia? Lord, ano pong isusuot kong damit ngayon? Yung po ba long sleeve o short sleeve? Kailangan pa ba naman? Hanapin mo pa sa Bible yun? Wisdom na lang. Nag-uulan ngayon, kapatid. Bumabagyo, kapatid. Anong susuotin mo? Di siyempre yung pambagyo. Kailangan mo ng wisdom. Wisdom is the application of the Word. Kailangan natin, tayo mga kapatid, we have the wisdom of Christ. Nung tinanggap natin si Jesus, we already have the wisdom of Christ. Nasa atin na lahat yan. Nasa atin ang karunungan. Pinaunawa sa atin ng Holy Spirit. Number 3, whisper. Yung iba kasi gusto lang whisper. Pag may binulong lang yung Holy Spirit, wala namang word, wala namang wisdom. Gusto yung whisper. Baka mamaya kung kani-kaninong whisper nang gagaling. Kaya dapat ma-recognize nyo, ano ba yung whisper ng demonyo? Yung ba yung mataas ang boses? Yung ba yung garal-gal ang boses? Oh, ganun ba? O yun ba yung nanggagaling sa kaliwang tenga ko? Doon ko ba lagi naririnig yun? O tumik nga sa nasa kaliwa mo? Ayan, yan ba nanggagaling yung boses ng demonyo? Dapat maging masagisanay kayo, maging sensitive kayo kung paano nangungusap ang Holy Spirit. Whisper. Mahalaga to mga kapatid minsan, kasi meron minsan, the Holy Spirit needs to speak to you urgently. Kailangan. Kaya, He used whisper as the mode. Kailangan na kasi. Tulad ng nangyari kanina, nung kinuwento ko kanina. Kailangan so I heard the whisper. Yung whisper na yun, hindi naman yung hindi. It is inside. Parang alam mo, meron dito. Parang may nangungusap sa akin. It might not be through your ear, but it might be through your heart. Amen mga kapatid. Number 4, wonders. Paano ba yung wonders? Panaginip, o kaya may nangyari, o kaya may himala. Ang iba kasi, they decide their doctrine based on wonders. Wala namang word. Sala naman sa word, pero wonders. Oy, naghimala. Kasi, pinalayas, yan pala sinakyan ng espiritu ng kanyang namatay na lula. Ay di, nung pinalayas namin, gumaling sa sakit. Ay sige, may doktrina na sila yung spirito na yun, at ang gusto pala ng Holy Spirit ay magpalayas ng demonyo na sinasapian ng mga namatay na tao, which is not true mga kapatid. Mga kapatid, unang-una, let me give you just, ito lang, mabilis lang. In this world, there is that wicked, unclean, vile, or evil spirit. At yung spirit na hindi yan demonyo. It's not the fallen angel. The fallen angel fell from heaven to earth. And nung sila nasa earth, yung ibang fallen angel, they commit another sin. Ano yung sin nila? They commit fornication with man, with the beautiful wives, daughters of man. Yung demonyo kasi, they can have a physical body. They can appear, tulad ng angels, they can appear in a physical form. Tulad ng demonyo, they can appear in a physical form. But the Holy Spirit the Spirit cannot. They possess a body. Saan ba nanggaling yung mga vile and wicked spirit na yan? Yun yung mga Nephilim na anak ng sons of God and anak ng sons of man. Yung spirit nila nung namatay sila, nawalan sila ng body kasi nalulod sa flood. Saan sila pupunta ngayon? Hindi sila pwede pupunta sa impyerno. They have no soul. Hindi sila pwede pupunta sa langit. They are hybrid. Saan sila? Nandito. They are possessing man. They are looking for a place to possess, to feel, to experience pleasure. Kahit baboy, papasukin ng mga yan because they need flesh. So, bakit ako napunta doon? Wonders. Because dahil nga sa wonders,
Dahil nga sa mga himala, akala ng tao, yan ang salita ni Lord kasi may himala. Kapag ka meron nang usap sa'yo na, nakapag-perform ng himala, makinig tayo dyan. Yan na ang ating sundan sa mga lahat na sinasabi niyan. Tama! Kasi naghimala Alam nyo ba, kahit nga si Satanas he can perform miracles Because he can even disguise himself as an angel of light. Nakapag-perform siya ng himala. Kaya hindi ko may himala nangyayari, hindi ko nakapag-perform ng himala, lahat na sasabihin niya tama. Unang-una, number 1, dapat may word. Dapat yun ang basis yung word because anything that will contradict the word is not from God. He will never contradict himself. God is from the past, from the very beginning to the present and tomorrow, He will not change. Kapag ang salita sinasabi, ay ngayon ay pwede nang magpakasal ang babae at lalaki. Acceptable na sa mundo. Acceptable na yan. Para naman ma-encourage natin yung mga LGBTQA+++ na group mag-attend sa atin kasi i-encourage na natin, sabihin natin okay na. No, that's not the voice of the Spirit because God will never change and contradict Himself. He will always persist and be consistent. Kapag ka merong bagay that contradicts the Word of God, it's not from the Holy Spirit. At kapag ka, yes, it has the Word of God, but it lacks wisdom. Pero may whisper, but it lacks wisdom. You might question it also. Lalo-lalo na yung wonders. Kaya nga, mga kapatid, do not forget. Number 1, word. Number 2, wisdom. Number 3, whisper. Number 4, wonders. Sa wonders, kasama din dyan yung panaginip. Nanaginip kayo, uy, mapapangasawa ko ay yung anak ni pastor. Wow! Thank you, Lord, napanaginip ko. Tanongin nyo lang sarili nyo. Baka may ibig sabihin sa inyo, Holy Spirit. But first, must follow word, wisdom, and whisper. Amen, mga kapatid. At kung alam mo, mga kapatid, after following that, kamali ka pa rin. Do not forget the grace of God. God is gracious. His grace is sufficient for all our need. Hindi natin sinasabing perfect tayo, maaaring magkamali tayo, but God's grace is always sufficient for all our need. At kapag ka narinig mong malinaw ang voice of the Holy Spirit, obey agad. Huwag na patumpik-tumpik pa. Pwedeng masakit. Pwedeng medyo nakakapag-agam-agam dahil medyo painful yung pinagagawa sa inyo ng Holy Spirit. Pero kapag sigurado ka na this Holy Spirit, God will support you. If you walk out in faith, He will meet you there. Kung lalakad ka sa pananampalataya, dahil sinunod mo ang sabi ng Holy Spirit, sasalubungin ka niya doon. I-equip ka. Bibigyan ka ng kakayanan. Bibigyan ka ng kapangyarihan. Bibigyan ka ng joy. Bibigyan ka ng peace. Yung peace, maaring, sabi natin, di ba dati, pagka walang peace, hindi Holy Spirit yan. Mali yun. Kasi yung peace na alam natin, feeling. Pero yung peace because of the truth, yun yung tunay na peace. Kapanatagan, alam mo, hindi ka mababayaan ng Holy Spirit. Kasi iba, wala akong peace. Siguro hindi na gusto ng Holy Spirit. No, mali pala yun. Emotion yun. Feeling yun. Pero yung peace because of the truth, yun yung ibig sabihin ng God will give you peace. Peace. Amen, mga kapatid. So, pag may sinasabi sa Lord niya, ayusin mo na. Sinasabi na Lord, mag-commit ka na. Ibigay mo na sa Kanya yung treasure mo. Ibigay mo na lahat. Don't worry. Basta ito lang sabihin mo. Holy Spirit, I welcome you. Holy Spirit, I surrender. Thank you, Holy Spirit. Kaya nga, in summary na tayo mga kapatid. Amen? Summary na tayo mga kapatid. God is working. Alam niyo working? Sino nagwo-work? Si Lord. In us, to us, through us, by the Holy Spirit. Yung fellowship with the Spirit results to us being like Christ. Nagiging kamukha tayo ni Kristo. Kung paano ang husband and wife magkamukha sa tagal ng panahon pagsasama nila, ganon din tayo sa panahon pagsasama natin, nagiging kamukha na natin si Kristo at mga disciple. We become like each other. When the Spirit is grieved, we are grieved. Tama mga kapatid? Kung nagigrieve ang Holy Spirit, sasabihin mo, ikaw ay panananahan ng Holy Spirit, dapat nararamdaman mo din yung grievance. Hindi ka nagsasaya pag nagigrieve ang Holy Spirit. Nagigrieve ka rin. Pero kapag masaya ang Holy Spirit, masaya ka din. Amen mga kapatid. We are happy because the Holy Spirit is happy. And we began to manifest. Lumalabas sa buhay natin yung bunga ng Espiritu Santo na sa buhay natin. And we walk, ito na mga kapatid, we walk in consciousness. Alam natin yung Holy Spirit, kilala natin yung Holy Spirit. Therefore, kapag kakilala natin, alam natin, ginaguide natin, makakalakad tayo with power. Yun pala ang secret. We now walk with great power. The same power that raised Christ from the dead. Ano nangyayari? Demonstrated
in our life. Amen, mga kapatid. Amen. So our takeaway is, we are already victorious. So see victory in all areas of life. Living in God's will. Equipped for service to Him. Resulting in praise and glory to God. As, ito mga kapatid, as the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us all. Amen. 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 Palakpakan natin ang Panginoon. Woo! Hallelujah! Dakila ka talaga, Diyos. Dakila ka, aming Panginoon. Dakila ka, Lord God. Thank you for your love. Thank you for your mercy. Thank you for grace. Thank you for your favor. Thank you for the Holy Spirit. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon. Sa umagang ito, salamat po sa pagbibigay mo sa amin ng mensaheng ito. Ikaw ang nagpapaunawa, ikaw ang nagsulat, ikaw ang magpapaunawa, magbibigay sa amin ng application pa ng mga mensaheng ito, Lord God. At habang kami po, Panginoon, ay nakikinig sa iyo, alam namin na kami binabago mo. Alam namin po, Panginoon, na hindi mo kami ililid sa hindi makabubuti sa amin. Bagkus nais mo kami ilid sa plano mo sa amin. Hindi namin alam kung gaano kaganda ang plano mo ito sa amin. Pero ang totoo, Lord God, napakaganda. Higit pa sa aming mata na nakita, higit pa sa aming maririnig na mabuting balita, ang plano mong magandang ito para sa amin. Kaya thank you, Lord God. Thank you for the Holy Spirit that is guiding us and leading us. At ikaw, kapatid, na nanonood ngayon, gusto mo din na panahanan ka ng banal na Espiritu Santo ng Diyos, the third person in the Holy Trinity, tanggapin mo ang biyayang kaloob ng aming ating Panginoon. Because of His love for us, while we were yet sinners, while we were yet the enemy of God, Christ gave His life for us. To die in our place. He who is in heaven became a lowly man, who is already blessed in heaven, became and suffered and accepted all the curse of this world and of sin, so that we, who is always living in curse, now will receive the full blessing of God. Salamat po, Panginoon, sa ginawa mo para sa amin. At kung ikaw, kapatid, nais mo mangyari sa iyo yan, katagumpayan ng yan, tanggapin mo siya sa pamamagitan ng maiksing panalangin ng pagkilala at pagtanggap sa Kanya. Sabi mo, panalangin ito: Panginoong Yesus, ako po isang makasalanang na mapapahamak kung wala ka. Salamat na lang po. Inako mo ang lahat kong kasalanan, binayadan ang lahat kong kasalanan, at namatay sa krus para sa aking mga kasalanan, kahit ikaw ay walang kasalanan. At nung namatay ka po, Panginoon, kasama rin ang namatay ng maruming pagkatao ko, the old sinful nature. At nung nabuhay ka, mula sa kamatayan, nabuhay din ang bago nilalang, ang bagong nilikha, the born again spirit that is destined from heaven, because it comes from heaven and is going back to heaven. Salamat po na tinuring mo ako ngayon bilang iyong anak at tagapagmana, at ang pangalan ko'y nakasulat sa aklat ng buhay bilang tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon. Wala akong karapat-dapat, pero ibinigay mo pa rin sa akin ang lahat. Ito'y dahil sa iyong pag-ibig na hindi matatawadan, because of your unconditional love for me. I give you praise and honor in Jesus' name. Amen. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon. Ikaw ang mapupuri, maitaas, mabandila, makilala lalo sa umagang ito. This is your time. In Jesus' name we pray. Amen.